DDPi Mini Pro 2K, DDPi Mini 2X, at DDPi N2 Dual. Alin ang para sa'yo? Okay, so let's talk about specs muna nila. So disclaimer lang guys, lahat ng tatlong camera na pag-uusapan natin, pare-parehas sila ng resolution, 2K 1440p. So let's talk about first dito sa DDPi Mini Pro 2K. So si Mini Pro 2K, yun nga, same yung kanyang resolution. Kamukha siya ng DDPi Mini 2X. Meron siyang 140-degree field of view. Meron siyang Wi-Fi support, kaya okay din yung file transfer niya. Micro SD niya up to 256 gigs ang pwede sa kanya. Meron din siyang support for hardwire kit kahit micro USB siya, which is kinda good para sa presyo niya. So yun yung para sa specs ng Mini Pro 2K. So, next naman pag-usapan natin itong si Mini 2X. So same din ito, 1440p resolution din ito, pero yung kanyang field of view medyo narrower ng konti kasi 123 degrees. Ang maganda sa kanya, better night footages siya kasi supported nito ang DDPi Night VIS 2.0 technology. So ibig sabihin, meron siyang AI assist para mapa-enhance yung mga night footages sa gabi ng inyong dashcam. Meron din itong 5 GHz Wi-Fi support. Wala siyang support for hardwire kit by itself. No, wala siyang support sa ganon. Meron lang siyang low power parking monitoring. Ibig sabihin, may built-in battery kasi siya. So kapag nakapark ka, unti-unti lang siyang nagmamonitor ng nakapark. So hindi mo kailangan ng hardwire kit sa bagay na yon. So up to 256 gigs din yung supported nito na micro SD card. At yun nga, Type-C din yung kanyang power input. So now, ito naman si N2 Dual. So, ang maganda sa N2 Dual guys, as the name implies, dual recording siya kasi meron siyang rear camera na kasama. So, front and back. Di kagaya ng Mini 2X at saka ng Mini Pro 2K, no, na harapan lang yung nare-record nila. Ano pa maganda sa kanya? Meron siyang built-in na 1.9 inch na screen na LCD, IPS LCD. Malaking bagay na rin yan para ma-view mo yung nakikita niya kahit hindi ka na mag-connect sa app, DDPi app. Unlike yung dalawang camera na pinag-usapan natin, kailangan mo ng DDPi app sa kanila kasi wala silang built-in screen. Meron itong 125-degree field of view, slightly wider compared sa Mini 2X pero hindi kasing wide nung Mini Pro 2K. Supported din ito up to 256 gig na SD card and then supported din ito ang 24/7 parking monitoring via hardwire kit. So yun yung specs para sa DDPi N2 Dual. So now, let's talk about yung mga footages nila. Ipapakita ko sa screen as I tell you guys, no? So, simulan natin dito kay Mini Pro 2K. So, as the name implies nga, kanina, 2K yung kanyang quality. So, kung i-compare nyo siya sa mga 1080p na dashcam, lalo na sa morning, much better. No, nakita ko rin na okay din yung kanyang contrast, okay din yung colors niya. Nakikita mo naman lahat ng information sa umaga, very clear at okay na okay talaga. Kung yun lang talaga yung hanap mo. Napansin ko lang dito kay Mini Pro 2K, medyo nag-struggle siya sa gabi kasi yung kanyang night footages nga naman, kaya naman, no? Basta maganda yung headlight nyo at saka medyo well lit yung area nyo kapag gabi, nakaka-capture pa rin niya yung mga important details. Pero pag total darkness, medyo struggling lalo na kung hindi maganda yung headlight niyo. Next naman, si Mini 2X, pag-usapan natin. So, sa umaga, napakaganda. Wala rin ako masabi sa footage niya. Slightly better yung color, contrast, at saka yung footages niya compared kay Mini Pro 2K, which is kinda good naman. Pero pag pinag-side by side mo lang yun makikita. In general use, almost the same lang naman sila. Ang lamang lang ni Mini 2X, dahil nga sabi ko nga sa mga nakaraang review natin dito, ito ay night-night. Ibig sabihin, talagang mausay talaga sa gabi, which is kinda good naman. Makikita naman sa footage, di ba? Kapag kagabi, kahit medyo madilim, malinaw pa rin nakikita at nakakapture yung mga details like yung mga plate numbers. Kaya overall, satisfied ako dito. Kung mahilig kang bumiyahe sa gabi, mas magaganda yung kuha nitong Mini 2X. So yun yung napansin ko sa footages niya. So let's talk about dito naman kay N2 Dual. Everything na okay kay Mini 2X, pasok dito. Ibig sabihin, sa footages niya sa umaga, kasing ganda siya ng Mini 2X, okay na okay yung contrast at saka yung colors at mga details ng sasakyan sa harapan mo, nakaka-capture niya. Sa gabi, okay na okay din, no? Kasi meron din tong Night VIS 2.0 technology. Slightly better lang si Mini 2X, pero very, very minimal yung differences na makikita nyo kapag pinagtabi nyo lang talaga sila. Kaya overall, parehas night performer talaga itong
N2 Dual at saka si Mini 2X. Sa rear camera ni N2 Dual, talagang expected na natin yon given sa price range niya na hindi talaga siya sobrang ganda. Kahit nga yung mga 4K camera, talagang na dashcam, nag-struggle pa rin yung rear camera nila kasi 1080p lang. Pero ang masasabi ko, kahit hindi siya sobrang ganda, enough naman. May nakikita ka sa umaga, kompleto yung details. Sa gabi, okay naman, wag lang talagang total darkness yung paligid mo kapag ka nagdadrive ka. Pero other than that, okay na okay pa rin. Ito kasi dual protection ka sa added price lang ng konti compared sa dalawang nireview natin na camera. So, base sa mga napag-usapan natin sa tatlong camera na to, anong recommendations ko sa inyo? So, kung medyo tight ang budget ninyo at gusto niyo lang talaga ng dashcam na makukuha yung harapan ng inyong sasakyan at clear naman, okay na rin sa gabi kasi di naman kayo masyado nagta-travel sa gabi, go for Mini Pro 2K kung budget talaga yung problema ninyo. Pero kung kaya nyo pa iangat ng konti at ang gusto nyo lang, yung budget niya, at gusto nyo lang na harapan nyo makuha at gusto nyo talaga ng clear footage sa gabi, lalo na kung palagi kayo nagdadrive sa gabi, okay na okay sa inyo ang Mini 2X. No, medyo konti lang naman yung diferensya niya sa presyo. At syempre, kung gusto niyo ng overall good protection sa harapan, sa likod niyo, mapaumaga, mapagabi, goods na goods itong N2 Dual para sa inyo. At ang advantage pa niya, may screen siya. So, hindi niyo kailangan dumepende sa app para lang makakita ng footage or ma-view yung view nung dashcam na ito. So, syempre, siya yung medyo expensive sa tatlo. Pero, kung may budget kayo, I strongly recommend na ito yung kunin ninyo para sa complete protection ng inyong sasakyan front and back. So yun lang guys, ano yung masasabi ko sa tatlong dashcam na pinag-usapan natin. So kung gusto mong mabili sila, gamit yung mga official links sa mga official stores nila online, click mo na yung link sa description or sa comment section or itatag ko sa video na ito. So yun lang guys, kung nakatulong sa iyo yung video na to when it comes sa pagbili ng DD5 Mini Pro 2K, Mini 2X or N2 Dual, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na naghahanap ng budget-friendly na dashcam. Siyempre, kung di ka pa naka-like or naka-subscribe or naka-follow kay Car Talks PH, pakiclick mo na yung subscribe button or follow button, pati notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, to your next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!